Okay, so we're live. Ayan, so live na po tayo ngayon sa In Defense of the Truth. Ayan. At siguro naman po alam niyo na talagang meron tayong magaganap ngayon na isang friendly debate. Ayan, sa pagitan po ng ating kapatid na si Brother Ruben Nankilada, isa pong SDA, at ang ating kapatid na si Brother Anthony Flores. Ayan. So abangan niyo po in a minute ay magkakaroon na po tayo ng isang napakagandang paksa. So, pa-share po nung ating live mga kapatid. Ayan, so wait lang po ha. Ayan, may ako mag-share. Okay, so siguro bago po natin simulan ang ating magaganap na pag-uusap na to ng ating dalawang kapatid, ay nais ko po munang bigyan ng, simulan na po natin talaga, no? Bigyan ng isang kahit natin isang minuto na magpakilala at ano ang kanilang inaasahan at titindigan sa debating ito. So parang mayroon tayong opening statement, ano? Okay, so 1 minute po tayo or kahit isang minuto po para sa pagpapakilala at ano yung iyong titindigan sa debate ito. So syempre, unahin na po natin, yan, ang ating kapatid na si Brother Ruben ng SDA. So kapatid na Ruben. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang inyong abang lingkod, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church sa lokal po ng San Fernando, Pampanga. Tayo po ay isang layman at isang diakono. Sa gabi ito ay patutunayan ko na ang Sunday worship, pagsambang linggo, ang siyang tatak ng hayop. Sunday worship is the mark of the beast. At higit sa lahat, nawa ang Panginoon ang siyang gumabay sa ating lahat at ang pagpapala ay sumainyo dyan sa mga nakikinig at nanonood. Magandang gabi po muli at God bless. Nakamute pala ako. Okay, maraming salamat po, Brother Ruben. So, si Brother Ruben ay sanay na rin po yan dito sa Indy. At syempre, dako naman po tayo sa ating mag-negate ng topic na to. Ayan, Brother Anthony. Wow naman. Okay, so Brother Anthony, ayan, pakilala ko po muna at syempre, ano yung titindigan mo sa pag-uusap na ito? Sige, isang minuto po. Ay po, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ako po si Brother Anthony Flores po. Isa rin din pong layman at ako rin din po ay isang nagsisimba sa Roman Catholic Church at isa rin din sa aking kumbaga sa aking titindigan or aking sasalungatin yung kanyang tindig tungkol doon sa Sunday worship na sinasabi nilang hayop, no? At sasagutin natin 'yan maya-maya. Amen. At tayo po ay pinagpala ng Diyos at pinagsama-sama tayong ngayong gabing ito. At binabati ko nga rin po pala yung mga nakakilala at hindi nakakilala sa akin. Amen. Okay, so ayan po si Brother Anthony. Ayan, welcome po dito sa atin sa In Defense. Pwede po kayo na magsagawa ng gusto yung mga pag-uusapan dito. So ako nga lang po yung nagiging moderator dito at minsan napakahirap pong humanap ng moderator, so kaya inaral ko talaga siya. Okay, so hindi na po natin siguro papatagalin at syempre po bago natin simulan yung debate na to ay babasahin po muna natin ano yung ating magiging gabay, yung ating rules po dito sa debate na ito. So, yan. So, ayan. Maraming salamat sa iyo. Pa-share, Sanrio, ng ating live. Ayan. Diyan lang kayo sa atin sa comment section. Pa-share po ng ating live. Ayan. Free po kayo. Mag-comment dyan. Ayan. So, isang pag-uusap po ito ng ating dalawang kapatid na ito. At magiging maayos at maginoo nawa yung ating gagawin pag-uusap. Okay? So, debaters, makinig para sa ating debate rules. Okay? So, ito pong aming rules na ito ay naririnig na rin natin at ito po ay yan, doon sa Debaters Convention kay Brother Rasha. Okay, so very fair po ito na na rules. Okay. Okay, so makinig po. Number 1,
Ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. At kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, so magne-next question na po yung moderator. At number 2 po, kung categorical ang question, siyempre kailangan po munang sumagot ng categorical bago magpaliwanag nang hindi po lalampas ng 20 seconds. At kung hindi naman po sasagutin, ay magne-next question po yung ating moderator din. Okay? Number 3, kung hindi niya sasagutin ng tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds sa pagpapaliwanag at yan na yung pinaka sagot sa tanong. Okay? Number 4, sagutin ang tanong ng naaayon sa tanong. Okay? So, number 5, sa first stand, doon lamang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung itiratanggi niya ay automatic next question po tayo ha. At sa rebuttal doon, pwede na pong itanong ang lahat. So number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina o babawasan ng 1 minuto sa kaniyang oras ng pagtatanong o pagdaragdag ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Okay, number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lamang po at hindi naman po dapat sana na sunod-sunod na objection. At sa final conclusion ay wala po tayong objection. Okay, so wala na pong objection during final conclusion. At number 8, ito po yung ine-emphasize ko, hindi po pinapahintulutan ng physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. Okay, yung mga masyadong pang-degrade na mga salita, unnecessary word ay hindi po kinakailangan dito. Sabihin natin yung mga bobo, tanga, wala kang isip, wala kang pinag-aralan, at yung iba pa na hindi po makakatulong para sa pagpapaliwanag ng iyong pinananampalatayanan ay hindi po magandang marinig ito at hindi po pinapahintulutan sa pag-uusap na ito. At number 9 po, no challenge question, mga tanong na kung mabasa ko, paano kung mabasa ko, ay hindi po yan pinapayagan para po maging fruitful yung ating pag-uusap. Ituloy-tuloy lamang po natin at meron po tayong mga kapatid na nakikinig at nag-aaral, nagsusuri sa ganitong pag-uusap. At number 10 po, so ito lamang po yung iiral na patakaran bilang pagsasaayos po ng debate na ito. Ayan. Dami na po nasa comment section. Okay? At agree po ba tayo dito, debaters? Yes, I agree. Okay, Yes po, agree yan. po. So, yan. Thank you. Maraming salamat. At ang kanila pong oras ay 10:07, 10:07 at yung 5 minutes para sa final conclusion. Yan po yung kanilang napagkasunduan dito. Okay, so let's get it on. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan, sa comment section. Pa-share po ng ating live Okay, so kung ready na po yung ating affirmative, so 10 minuto para sa kanyang unang tindigan. Okay? Brother Ruben, ready na? Yes, ready na po. Makikita niyo po yung oras ko dito Okay? Time start now. Okay, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ang topic na aking patutunayan, Sunday worship is the mark of the beast. Sa Biblia po ay mayroong dalawang marka na naglalaban. Ang tatak ng Diyos at ang tatak ng hayop. Marka. Ang tatak ng Diyos ay ang Sabat. Ibig sabihin, ang pagsamba na naukol sa Diyos ay gagawin lamang sa araw ng Sabat o ikapitong araw. Kapag sinalungat yan, kinontra yung tatak ng Diyos, yun ay magiging tatak nung kalaban. Dalawa yung nagtatatak dito sa Biblia, ang Diyos at ang hayop. Unahin natin yung tatak ng Diyos. Sabi po dito sa Ezekiel 20 verse 12, sabi po dito, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat. Tandaan po natin, aking mga sabat. Upang maging tanda sa akin at sa kanila.
upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ang Sabat ay isang tanda ng Diyos sa Kanya at sa Kanyang bayan, at ito ang palatandaan kapag ka ikaw ay mangingilin, babanalin ka ng Diyos. Sa 20, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at ang mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Dito po ay mayroong pagdidin. Sabi dito, upang maalaman ninyo na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Idinidin ng Panginoon na kapag ka ikaw ay mangingilin ng Sabat, yan ay pagmamayari ng Diyos, yung Sabat day, yung banal na araw ng Sabat. Kikilalanin mo ang Panginoong Diyos kapag ka ikaw ay gagalang o sasamba sa araw ng Sabat. Sa kabaligtaran, kapag ka ikaw ay lalabag dyan at mangingilin ka ng ibang araw, hindi mo kinikilala ang Panginoon mong Diyos. Yun ay pagtatakwil sa Kanya. Kaya't nakapaglatag na po tayo ng Sabat ay tanda sa pagitan ng Diyos at sa Kanyang bayan. Dito po sa Revelation 14, verse 6 to 11, sabi po dito, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Yung huling pangungusap na ito ay kinuha sa Exodus 20 verse 11. Ang Panginoong Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at ng mga bukal ng tubig, ng dagat. Sabi dito, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sabi sa Revelation 20, sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw ay gagawa ka, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Itong Exodus 20, itong pangungusap na ito, Exodus 28 to 11, ito ay kaugnay doon sa Genesis 2 verse 2 hanggang 3. Iisa yung writer nito, si Moises, at ito ay kaugnay doon sa pangingilin na unang nangyari sa Eden. Kapag ka nangilin ng Diyos, ang manlalalang, ang Godhead, ang Kadyosan, kasama si Kristo, natural, ang kanyang mga nilalang, mangingilin din. Hindi naman po pwedeng nasa tabi-tabi lang si Eva at Adan habang nangingilin ang Diyos, si Kristo at ang Holy Spirit. Natural, lahat ng kanyang nilalang, mangingilin din. Kaya't sinasabi dito sa Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ipinaalala yung unang Sabat worship na nangyari sa Eden. At ito'y sinundan ni Kristo sa Marcos 2:27 at 28. Ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. The Sabbath day was made for man. Ang tinutukoy naman dito si Adan. Ginawang Sabat para sa tao, kay Adan, ang kanyang lahi, mangingilin din para din sa kanyang Sabat. At sabi sa 28, Marcos 2:28, ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Ibig sabihin, Panginoon din naman
kasama si Kristo ng Ama na nagtatag ng Sabbath worship. Kasama siya. Pag sinabing the Son of Man is the Lord also of the Sabbath, ibig sabihin kung tinawag ng Diyos Ama na yung Sabbath ay the Lord's Day, ganun din ang Sabbath ay tinatawag na the Lord's Day ni Kristo. Sabbath ni Kristo. Si Kristo ay Panginoon natin, kaya maliwanag ang the Lord's Day ay yung ikapitong araw, Sabbath. Kaya sabi dito sa Exodo 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangiling. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit sa ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Oh. 6 na araw na gagawa, hindi sinabing araw-araw mangingilin ka. Yung ginagawa ng iba ngayon, baliktad eh. Lahat daw ng araw, Sabat, mali. Sabi ng Diyos, 6 na araw magtatrabaho ka, ngunit ang ikapitong araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos. 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yung sinasabi sa Revelation 14 verse 7, matakot ka sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Sumamba ka sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Quoted yan dito sa Exodus 20 verse 11. Ano sabi dito? Nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Tanging ang ikapitong araw lang yung pinabanal. Yung ibang araw hindi yan pinabanal. Ikapitong araw lang. Kaya't kung mangingilin ka ng ibang araw na hindi pinabanal ng Diyos, ay hindi na yan sa Diyos. Tuloy natin yung Revelation 14. 8. At ang 14 verse 8. At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. 9. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo at sa kaniyang kamay, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan, at siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. 11. At ang usok ng hirap nila ay nagpailang lang magpakailang kailanman at sila ay walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kaniyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda sa kaniyang pangalan. May babala dito ang Panginoong Diyos sa 9 hanggang 11. Kung ang sino man ay sasamba sa hayop. So time is up. Time is up na po. Okay, Ayan. Okay. So, dyan po nagtatapos yung ating unang tindigan ng ating kapatid na si Brother Ruben. Ayan. So, dako na po tayo ngayon sa ating sa ating cross-exam ng ating negative side. So, wait lang po Okay. So, again, dun po sa ating rules, okay, papatapusin po yung tanong, then sasagot po ng 20 seconds yung ating tinatanong. So meron po ako dito another time ng 20 seconds. Ano po? Okay. So ready na po ba yung ating affirmative and negative? Okay. Brother Anthony, okay, Brother Ruben. Yes, ready. Naka-close cam ka lang po ba? Okay. Si Bro Anthony hindi ko nakikita. Naka-open po cam siya, po ako. naka-open cam po siya. Ayan. Nakikita niyo na po? Okay na? Okay na po ba? Wait lang. Tingnan niyo po sa live, naka-open cam ako. Naka-open cam po siya.
Check ko sa live kung naka-open cam po. Yan. Naka-open cam po siya, Ayun. bro. Ayan. Yun, nakikita ko ng gwapo. Ayun. Ayun. Salamat po. Pugi. Thanks for the Okay. compliment. Ayan. Okay, Okay, so okay. yan. So, dako na po tayo sa ating 7 minutes mo, no? Yung ating Opo. tanungan, okay? Okay, so ready na, Bro Anthony? Okay, so time is start. Now, tanong. Opo, tanong ko lang po. Maganda yung salamat po pala muna doon sa napakagandang presentation ni Brother Ruben ng Quelada ng ating kapatid sa Seventh-day Adventist Church. Kaya lang po kasi meron tayong pinag-uusapan. Una kong tanong, meron po ba kayong nabasa sa inyong opisyal na aral ng Seventh-day Adventist na ang Sunday worship is the mark of the beast? Meron po ba or wala? May categorical? Categorical. Objection po. Okay, time post tayo. Okay, yes. Ano pong objection, Bro Ruben? Hindi ko pa nilatag yung official site namin. Kung maaari po ay dito lang muna sa nilatag ko ng mga Okay, talata. may counter objection ba, Bro Anthony? Okay lang. Sige, next question. Okay, sige. No problem. I-reconstruct mo na lang din. Sabi Okay, nga, may re-reconstruct rules, natin. may rules kasi tayo na kung ano yung inilatag, doon muna magtatanong. Okay, Hindi. time resume. Tanong. Okay. Kumbaga sa bagamat yun ay title po kasi ng ating topic yun. So, the next question natin yun kung yun yung gusto ng ating kasama. Ang susunod na tanong is ganito eh. Doon po ba sa nabasa ninyo sa Ezekiel 20:12, Ezekiel Exodo 28:11 at saka sa Genesis 2:2 hanggang 3, sa Revelation chapter 14 verse 9 to 11. So madami yan, no? Tanong, meron po ba kayong nabasa doon na ang Sunday worship is the mark of the beast? Meron po ba or wala? Okay, categorical. Categorical question. Sagot. Walang nabasa na Sunday worship. Ang nabasa, Sabbath worship. Maliwanag po na ang kabaligtaran noon ng Sabbath worship ay Sunday worship na siyang ginagawa ngayon ng maraming relihiyon. Kaya kung ang tatak ng Diyos ay Sabbath worship, natural yung Sunday worship, hindi yan sa Diyos. Okay, next question. Next question. Yan. Susunod na tanong. So, dahil sa inamin ninyo or sinabi ninyo na walang nabasa doon sa mga sitas ng talata na binabanggit ninyo, ito yung tanong, inaamin ninyo po ba sa pagkakataong ito na ang lahat po ng mga binanggit ninyong talata ay wala naman po doon sa inyong paksa? Yes or no? No. Okay, sagot. Sige. Ngayon, sige po. Ang ating pinatunayan, yung tatak ng Diyos, Sabbath worship, nagbabala siya. Sa Revelation 14 verse 9 to 11, kung ang sino man ay tatanggap ng tatak ng hayop, ibig sabihin, nauna muna yung pagsamba sa Diyos, Sabbath worship. Okay, Ngayon, next question. Next question. Ayan. Next question. Next question. Doon tayo doon sa binasa ninyo doon sa Revelation chapter 14 verse 9 to 11 kasi doon nakasentro yung inyong topic. Meron po ba kayong nabasa doon na doon sa mismong title ng topic ninyo na Sunday worship is the mark of the beast? Meron po ba or wala? Categorical question. Okay, sagot. Wala dahil yun ay prophecy. Ibig sabihin, kapag ang Panginoon ay nagsasalita ng prophecy, mangyayari siya na harap. Ngayon, mangyayari na yung Sunday worship. Noong panahong yon, hindi pa uso yung Sunday worship, Sabbath worship. Kaya nagbabala. Kaya maliban sa pagsamba ng Sabbath worship. Okay, next question. Next question. Next question. Dahil sa walang mabasa na doon sa 14, 9 to 11 ng Revelation, ang susunod po na tanong ay ganito. Doon po ba sa title ng mismong topic po ninyo ay
sinasabi niyo po ulit, ikinukumpirma ninyo po ba ulit na wala pong nabasa maski isa doon sa mga talatang binanggit ninyo? Yes or no? Categorical. Yes. Po, thank you. Dahil yun ay prophecy. Kumbaga mangyayari pa lang sa hinaharap nung isinulat yung prophecy na yan. Kaya't ngayon, nangyayari na, kaya nakabuo tayo ng title. Yung kabaliktaran ng Sabbath worship, Sunday worship, tatak ng Diyos, tatak ng hayop. Ganun lang kasimple yun. Okay, next question. Susunod po na tanong. Yung lahat po ba ng sitas na binanggit po ba ninyo ay prophecy po ba yung lahat? Yes or no? Categorical? No. Yung prophecy nasa Revelation 14. Yung ibang talata sumusuporta na ang tatak ng Diyos, Sabat. Yung babala ng Diyos, kailangan sumamba ka sa araw ng Sabat. Kapag kasasamba ka ng kabaliktaran sa araw ng Sabat, yun ay tatak na ng hayop. Prophecy yan. Kahit nangyayari na yan ngayon. Next question. Next question. Okay po, maraming salamat po sa inyong kumpirmasyon. Ito po yung susunod na tanong. Meron po ba kayong nabasa sa kahit na anong sitas ng Biblia na nabasa ninyo na ang linggo ay hindi ikapitong araw? Meron po, wala? Sagot? Sagot. Categorical. Kung ang salita mo ang susundin, kukontra na yan sa Bible dahil ang nasa Bible. Objection po, Miss Moderator. Typos. Yung categorical, no, bro? Yes po. Yes, bro Ruben. Mag-yes or no muna siya bago siya po magpaliwanag. Okay, baka nakalimutan lang ni Brother Ruben. Okay, paki-rephrase na lang uli muna yung question mo, bro Anthony. Paki-rephrase bago ko i-end yung oras. Sige, ito na lang, ulitin ko lang yung tanong. Ang tanong, meron po bang nabasa doon sa lahat ng sitas na binanggit niya na ang linggo, yung araw ng linggo ay hindi ikapitong araw? Categorical question po yon. Yes or no? Yes or no po daw. Sagot. No, dahil ang nakasulat sa Bible, ang unang araw ng Sanlinggo, Sunday, yan, nabuhay si Kristo sa unang araw ng Sanlinggo. Yan ay Sunday. Yung tanong mo, kabaliktaran. Next question. Okay, next question. Yan, susunod na tanong. Nabanggit ninyo po yung si Kristo ay nabuhay na mag-uli ng linggo. Thank you po. Susunod na tanong. Yung po bang pagkabuhay po ni Kristo sa sinasabi po ninyo na yun po ay mark of the beast dahil linggo po siya muling nabuhay? Yes or no po? Categorical? No. Yung pagsamba, yung Sunday worship, yun sa panahon ngayon, yun ang mark of the beast ayon sa prophecy. Kaya't nung isinulat yung prophecy, tumutukoy yan sa panahon ngayon kung kailan nagsasamba ang mga tao sa araw ng linggo. Next question. Next question po, ang binabanggit po doon sa mismong pagkabuhay na mag-uli. Doon po ba sa pagkabuhay na mag-uli, mayroon pong nakalagay doon na sinamba si Kristo ng mga apostol ng araw ng linggo doon sa unang araw ng Sanlinggo? Yun po ba'y pagsamba o yun po ba'y Sunday mark of the beast? Yes or no po? Okay, ayan. So, inabot. Objection, Mr. Moderator. Inabot na po tayo ng oras. Inabot. Sayang. So, tanungin na lang natin mamaya ulit. Okay, mamaya doon sa rebuttal, ano? Kaya, medyo maigsi yung, kasi, eto yung minsan pag nabibitin mostly, so yung mga sanay na mag-debate dito, nagkakasundo sila sa oras, yung kanilang Q&A, ginagawa nilang 10. Okay. Okay naman yun sa amin. Okay, so next time siguro. Okay, so 7 minutes, kailangan puntuhin agad yung yung tanong, ano. Okay, so diyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating negative side sa ating affirmative. Okay, shout out po tayo dyan sa atin sa comment section. Ayan. So, di na po ako magbabasa. Pero Sanrio, ayan. Ang ingay ni Sanrio. Okay, kamusta kayo dyan? Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Ruben. At dako na po tayo sa ating
Unang tindigan po ng ating negative side na si Brother Anthony ng RCC. Okay, kung ready ka na, 10 minutes. Time start now. Maraming salamat po sa pagkakataong itong muli na tayo ay buti naman ho sa ilang linggo na rin na tayo po ay nag-imbita kay Brother Ruben ang kilala ng Seventh-day Adventist. Although Kapampangan po, alam ko po si Brother Ruben kaso nga lang po, ako rin din po ay taga Pampanga rin. So, dapat sana face to face. So, kaya lang kasi, nagkataon lang po na siya wait lang. Yun. Nagkataon lang po na siya po ay busy. So, pinagbigyan po natin siya sa online. So, maraming salamat sa pagpapaunlak at doon sa napakagandang explanation doon sa inyong mga latag. Kaya lang po, unfortunately, ay hindi po ako satisfied doon sa kanyang mga inilatag. Pero bago po 'yon, no, ay meron din pong mga bagay din na dapat linawin tungkol sa araw ng linggo na sinasabi ni Brother Ruben na Mark of the Beast, no? Na maraming salamat din sa lahat ng kanyang mga confirmation tungkol dun sa mga tanong ko at hindi na natin ginawang komplikado yung mga tanong na medyo simple lang naman sagutin at binigyan din naman din niya na simpleng sagot para ma-confirm yung ating negation or yung ating negative side. Ngayon ay meron pong pagkakataon, no, sa Biblia. Meron pong pagkakataon kasi sa Biblia na merong binabanggit na dito sa Malakyas 4:1 hanggang 2. Kasi meron kasing binabanggit. Meron po kasing binabanggit doon na isang propesiya ng pagdating ng Mesiyas. No? Kasi sa totoo lang po, ang Old Testament, pagka sinabi pong Old Testament, nasabi na rin din ni Jesus Christ na siya ang katuparan, no? Siya ang katuparan ng lumang tipan o siya yung katuparan ng kabuuan ng lumang tipan. So kung babasahin natin yung Malakyas 4:1 hanggang 2, sabi dito, sapagkat narito ang araw ay dumating na nagniningas na parang hurno at ang lahat na palalo at ang lahat ng nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na darating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo, na nga nakatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga at kayo'y magsisilabas at magsisikulong ng parang guya mula sa silungan. So may binabanggit dito na araw ng katwiran. At meron din kasing tinatawag na ang sabi nga doon sa Genesis meron din kasing binanggit doon sa Genesis 1:3-5 na sabi dito sabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at magkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At tinawag niya na kadiliman na gabi. At magkahapon at magkaumaga ang unang araw. So ibig sabihin, dito makikita natin na isang araw lang. Ang binanggit ng Diyos dito or binanggit ni Jesus Christ, ng Old Testament dito ay isang araw. Ano ba yung isang araw na binabanggit dito? Kasi meron din kasing araw ng katwiran. Ano ba ang nire-representa ng araw? Kundi liwanag, di ba? Doon sa Genesis. Ngayon, dito sa John chapter 1 verse 5, ang sabi dito, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi mapagunawa ng kadiliman. So, pagdating, kasi dito kasi sa John chapter 1 verse 5, ito yung time na si Jesus Christ ay dumating na sa sanlibutan. Nandiyan na ang liwanag. Diba? Dumating na ang liwanag. Kaya nga sabi nga dito meron ding pangako na binabanggit din dito. Ang Panginoong Hesukristo, sabi nga dito muling nagsalita sa kanila si Jesus at nagsabi, ako ang ilaw ng sanlibutan.
ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, ngunit magkaroon ng ilaw ng kabuhayan. So, yung liwanag, di ba? Unang-una, makikita natin at maririnig natin na si Jesus Christ ang liwanag, si Jesus Christ ang tinatawag ng araw ng katwiran na binabanggit dito sa Malakias. Ngayon, kaya nga sinasabi nga ng na dahil sa kaligtasan ng dahil kay Jesus Christ nga ang kaligtasan ng tao, binanggit din niya rin din mismo sa John chapter 14. Sa John chapter 14 verse 9, kung di ako nagkakamali, na ang nakalagay doon ay ako ang daan at ang buhay, di ba? Kung hindi dahil sa akin ay hindi kayo mapaparoon sa Ama, di ba? Yun yung pagkakabanggit dahil si Kristo ang daan, di ba? Dahil si Kristo ang daan, makikita natin dito yung dahilan, no, na yung dahilan kung bakit nagkaroon ng isang araw na binabanggit ay yun ay ang patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi nga dito babanggitin ulit natin yung sitas ng Biblia dito sa unang Korinto, do sa 1 Corinthians chapter 15 verse 27. Nasabi din verse 27 ba 'yon? Okay. Ang sabi dito, no. Okay. 27 ba 'yan? But basta't ang pagkakabanggit doon sa verse 15 na babasahin ko, hindi ko lang masyado mahanap yung mismong talata. Ang nakalagay doon ay kung hindi dahil sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo, ay walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. So walang kabuluhan ng ating pananampalataya kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. Nagkataon. Hindi sa nagkataon, talagang magmula sa simula nagkaroon na ng propesya hanggang ngayon na si Jesus Christ ay nabuhay na mag-uli ng linggo. Yun yung ating negative stand. Ngayon, meron tayong isang babasahin na siguro baka mamaya na lang din to, yung babasahin natin na to na siguro alam din ng ating kausap na Seventh-day Adventist na meron silang aral dito, or meron silang isang dokumento dito na ang nagsasabi na yun daw nag-o-observe ng Sunday ay mga anak daw ng Diyos. Mamaya itanong niya sa akin yan. Yun yung unang itanong niya sa akin yan. At meron din pong isa rin din sa proposition din natin, no, na kinukonfirma din ng ating kausap ngayon na ang linggo ay hindi naman ang linggo ay hindi siya ang mark of the beast, or yung Sunday worship is the mark of the beast, dahil unang-una wala naman talaga mababasa sa Biblia. Wala naman siyang mababasa sa Biblia na ang Sunday worship is the mark of the beast, no? Kung nabanggit na niya kanina na wala daw siyang nabasa, so touch move yun. Bahala na siya kung paano niya i-reconcile yung sarili niya mamaya. At yung linggo, yung araw ng linggo ay pwedeng dun sa sinasabi doon sa Genesis chapter 2 verse 2 to 3 ay depende rin po yan depende rin din po yan sa pagbibilang ng araw. Kung halimbawa ang pagbibilang ng araw ay nakadepende kung inuna mo yung linggo, natural yung ikapitong araw is Lunes. Sabado. Ngayon, kung bibilang ka magmula Sabado, natural ang magiging ikapitong araw mo niyan is Biyernes. Depende sa pagbibilang ng araw Ngayon, kung halimbawa nagbilang ka Lunes, tapos nagbilang ka ng hanggang itong araw, ang magiging ikapitong araw ngayon, linggo. Kaya nga kumbaga sa doon sa Old Testament, no, mamaya basahin niya rin din sa akin siguro, no, na merong binabanggit na ikapitong araw ng sanlinggo sa Old Testament. Kasi magkaiba yung terminong ikapitong araw at iba rin din yung termino na ikapitong araw ng sanlinggo. Magkaiba yon. Mamaya i-reconcile niyo kung
kung hindi siya sang-ayon doon. So siguro mga 14 seconds, 13 seconds na lang, i-wait ko na lang yung konting oras na yan para makapaghinga-hinga tayo ng konti. Amen. Thank you. Okay, so ayan, almost time na din naman, bro. Okay, so time is up. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating unang tindigan ng ating kapatid na si Brother Anthony ng RCC po. By the way, ang topic po nila ay Sunday worship is the mark of the beast. Ayan. Okay, so shout out po tayo dyan sa comment section. Ayan, si Brother Julius Zamoran, Okay, magandang gabi sa iyo, bro. Okay, so dako na po tayo sa Q&A ng ating cross-exam ng ating affirmative. Okay, Bro Ruben, kung ready ka na. Okay, teka yung aking 20 minutes. sorry. Okay, so 7 minutes. Time start now. Tanong. Unang tanong, Bro Anthony. Nabanggit mo kanina yung Genesis 1, depende sa pagbilang. Ikaw, Bro Anthony, paano kang magbilang doon sa Genesis 1, sa creation? Yung 6 days creation. Kasi kung halimbawa kasi kung sa pagbibilang, hindi natin talaga alam kung paano yung pagbibilang ng Diyos diyan doon sa 7 araw na sinasabi niya, kasi Genesis yan, wala pa tayo niyan eh. Ngayon kung halimbawa, sa akin kasi hinahalimbawa ko lang na ang pagbibilang ng araw para sa ating tao, ng bilang is araw kung araw Lunes, Martes, hanggang next question. Yun yung aking, next question. Yun yung aking example. Okay. Yung example mo, Lunes magsisimula yung yung pagbilang. Tama ba? Yes or no? Isa yun sa mga sample. Typos tayo, categorical. Yes po. Yes po, yun yung isa sa mga halimbawa na binigay ko. O pwede rin ding magsimula ka ng bilang sa ibang araw. Kasi hindi naman binabanggit dyan na ikapitong araw ng sanlinggo or ikapitong araw. Yun doon binanggit lang doon, ikapitong araw. Hindi siya binanggit na ikapitong araw ng sanlinggo dahil magkaibang termino yun. Next question. Okay, next question. Okay, mag-premise muna ako. Sabi dito sa Mateo 28, talatang 1, in the end of the Sabbath, it began to dawn toward the first day of the week. Sabi dito, nang magtatapos na ang araw ng Sabat, dito naman nagsimula ang unang araw ng Sanlinggo, yung madaling araw. Tanong, tama ba na ang sinundan ng unang araw ay ang Sabat? Yes or no? Categorical? Sagot? Mali ho. Ang binanggit po, kaya po nalaman po natin na Sabado, ang araw ng Sabat yan dahil sa pagkabuhay po ni Kristo, unang araw ng Sanlinggo. Next question. Next question. Okay. Ang tinatanong ko, mali ba ang Mateo 28:1 na ang unang araw ng Sanlinggo ay sinundan o nauna muna yung Sabat pagkatapos unang araw ng Sanlinggo. Mali ba ito? Tama itong nasa talata? Okay, categorical, mali o tama? Mali po, tama po yung nasa talata, pero mali po yung unawa ninyo. Dahil nalaman po natin na Sabado, yung Sabat diyan dahil sa pagkabuhay po ni Kristo. Yun po yung sagot ko po kanina pa. Next question. Next question. Okay. So sang-ayon ka na pagkatapos ng Sabat, unang araw na ng Sanlinggo, na siyang Sunday. Yes or no? Sabat ng Hudyo, yes. Yes po, Sabat po ng Hudyo. Kung ang Sabat ng Hudyo po pinag-uusapan natin dyan, Brother Robin. Next question. Okay, next question. Sunod na tanong, yung linggo na binabanggit dito, unang araw. Unang araw ba ito ng Hudyo o unang araw ng mga Romano? Sagot? Okay. Yun po ay unang araw ng Sanlinggo na nakabase dyan sa Biblia. Ngayon, kung halimbawa kung susumahin natin sa kalendaryo po, yun po yung ginagamit natin. Doon po nakabase yan. Doon sa unang araw ng Sanlinggo na si Kristo po'y nabuhay na maguli.
Next question. Next question. So, inaamin mo na ang unang araw ng Sanlinggo ay Sunday. Yes or no? Yes po, tama po yun. Yun yung unang araw ng Sanlinggo. Hindi po binanggit yung unang araw, hindi binanggit na ikalawang araw. Basta nakakabit lagi yung unang araw ng Sanlinggo, Sunday. Agree ako dyan. Yes. Next Okay. Okay, question. next question. Ngayon, kung ang unang araw ng Sanlinggo ay Sunday, maliwanag na ang ikapitong araw, Sabat o Sabado. Yes or no? Categorical. Ikapitong araw ng Sanlinggo Typos ay tayo. Sabado. Categorical. Okay. Categorical tayo, bro. Opo. Sige Okay. po. Time resume. Yes po. Ang ikapitong araw po ng Sanlinggo ay Sabado. Agree ko dyan. Agree ako doon. Pero yung sinasabi ninyong ikapitong araw lang na wala yung binabanggit na araw ng Sanlinggo ay Sabado, ay hindi ho. Depende pa rin po yan sa bilang. Okay, next question. Okay. Next question. Ngayon, sumang-ayon ka na ang ikapitong araw ay Sabat o Sabado. Sangayon ka rin ba na... Objection po, Miss Moderator. So, wait lang ha. Anin ko lang yung aso namin. Sorry po, wait lang. Sige po, bawalin. May aso. Sige po. Thank you, brother, for a very good support. Okay, nandito na ako. Sorry, mga. Ang ingay po ng aso namin, may aso. Okay, so paki-rephrase po muna uli, Brother Ruben, bago ko i-resume yung oras. Sorry po ha. Okay. Paki-rephrase po uli yung tanong. Ang tanong ko, dahil sumang-ayon ka na ang ikapitong araw ay Sabat Meron po akong objection dyan, sister. Ay, oo nga pala. So, okay, sorry. Okay, naka-time pause naman po tayo. Oo nga pala. Okay, ano yung objection, bro? Ang objection ko po ay wala po kung sinabi na umamin ako na ang Sabado ay ikapitong araw. O yung Saturday ay ikapitong araw. Wala akong sinabing ganun. Ang sinabi ko, ang Sabado or Saturday na ikapitong araw ng Sanlinggo. Wala akong sinabing ikapitong araw lang. Okay, boss. So, nasa kanya na po yung kung i-replace niya yung question o rin. Okay, Brother Ruben, may counter objection? Wala. Okay, so next question na tayo. Okay, so time resume. Next question. Tanong. Okay. Bro Anthony, dahil sumang-ayon ka, kasasabi mo lang ngayon na ang ikapitong araw ng Sanlinggo ay Sabat o Sabado. Yan. Ngayon, sangayon ka rin ba na iniutos ng Diyos na ipangilin ang ikapitong araw na siyang Sabat o Sabado? Mali. Walang sinabi doon sa talata na ipangili ng ikapitong araw ng Sanlinggo. Ang nakalagay lang doon, ikapitong araw lang. Walang nakalagay na ikapitong araw ng Sanlinggo. Next question. Okay, next question. Okay. Sa Genesis 2, 6 na araw na nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang ikapitong araw ay ipinangilin. Tanong, hindi ba yan ikapitong araw ng Sanlinggo? Yes or no? Walang binanggit. Categorical. Hindi yun binanggit. Dahil walang binanggit doon na yun ay araw ng Sanlinggo. Basta sinabi doon, unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, walang binanggit na araw ng Sanlinggo. Sa New Testament lang, sa pagkabuhay lang na mag-uli lang, binanggit lang yung unang araw ng Sanlinggo. Next question. Okay, next question. Okay. Sangayon ka ba na 6 na araw na nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa? At nung ikapitong araw,
nangilin siya. Yes or no? Categorical? Yes, sa panghingan ng Diyos, yes. Pero iba pa rin ang pangili ng tao sa pangili ng Diyos. Mamaya tanong mo sa akin. Okay, so time is up. Ayan. Okay, so shout out po tayo dyan sa ating 30 live viewers. Ayan. So, shout out po. Maraming salamat po sa mga nag-share nung ating live. At ayan, kita-kita nyo naman po ha. Napakamagi noon nung ating usapan ngayon. At talagang nakikinabang po na tunay yung ating mga tagapakinig ngayon. Okay, dako na po tayo ngayon sa gibaan time. Ayan, so sabi nga. Okay, rebuttal round. So, kung ready na po si Brother Ruben, 10 minutes para sa iyong rebuttal. Okay, time is start now. Okay, thank you, thank you. Nakakatuwa itong ating kadebate dahil iniiwasan niya yung 6 days of creation. 6 na araw yan. Nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa at ng ikapitong araw, nagpahinga siya. Ulitin natin. Genesis 2 verse 2 and 3. Sabi dito. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang gawang kanyang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang ginawa. Dito, sinusubukan ng ating negative na dayain ang talata. Wala daw nakalagay na ikapitong araw ng sanlinggo. Ibinabanggit na nga sa unang talata sa chapter 1 eh. Sunod-sunod yan. Nagkaumaga at nagkahapon, unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, ika-6 na araw, at ng ikapitong araw, talatang 2:2, Genesis 2:2. At ng ikapitong araw, ibig sabihin, lumipas na yung 6 na araw. Nung ikapitong araw, di isang linggo, pilit na dinadaya, hindi daw ito isang linggo. Ngayon, tinatanong natin kanina, kailan ba nagsimula? Paano ba magsimula yung creation? Lunes ba nagsisimula? Oo daw, posible daw, pwede. Nung tinanong natin doon sa Mateo 28 talatang 1 na yung sinusundan pala ng Sunday ay Sabat o Sabado. Doon na nahirapan ang ating negative kung paano niya lulusutan yung mali-maling pag-unawa ng Biblia. Exodo 20 talatang 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ngayon kung guguluhin natin ang talatang ito, hindi tiyak yan na ikapitong araw ng sanlinggo. Manghuhula tayo ngayon. Ano na lang ang pagiging matalino ng Diyos na ating sinasamba kung walang katiyakan pala ng araw. Nung panahon ni Kristo, anong sinusunod na sinusunod na kalendaryo? The Roman calendar. May nabasa nga ako dyan na nagpatala sila nung sa panahon ni Cesar Augusto. Nagpatala sila, nagpa-lista sila Maria. Sinusunod nila Roman calendar. Kaya't walang binabanggit dyan na kontra si Kristo doon. Hindi niya kinontra yun. Tama yun. Yung weekly cycle ng Roman calendar, tama yun. Kaya't nung araw ng Sabat, si Kristo pumapasok pa rin sa sinagoga. Kahit ang gamit nila, Roman calendar na. Mamaya baka tanungin, mababasa ba na may Roman calendar sa Biblia, litra por litra? Parang kanina, yung mga tanong ba ng yung mga tanong ng yung naanohan tayo, yung naninibago tayo. Mababasa ba sa Biblia ng Sunday worship? Natural hindi mababasa dahil prophecy. Inuulan nga eh. Ngayon nangyayari yun, yung Sunday worship. Nung araw, nangyari na yan. Panahon ni Constantine.
Ipinag-utos niya na mangili ng linggo, huwag magtrabaho. Ibig sabihin, mangyayari uli sa hinaharap. Mga kapatid, prophecy yan eh. Tingnan natin yung Revelation 13, verse 16. Kaya ano ito eh, dapat nating bantayan ito mga kapatid. 13:16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid, ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Darating ang araw, ayon sa prophecy, ipagbabawal ang pagtitinda o pamimili sa palengke kapag wala kang tatak ng hayop sa iyong kanang kamay at sa noo. Sa Biblia, may binabanggit ang Panginoon sa Exodo. Ang aking salita, ang aking kautusan ay itatatak sa iyong nanang mata, forehead, at sa kamay. Ibig sabihin, isasagawa mo, isasaisip. Kung ang tatak ng Diyos para sa kanyang bayan ay ang Sabat, natural, kabaliktaran yan, yung Sunday worship. Ibig sabihin, ang itatatak sa noo at sa kamay, yun ang kikilalanin mong binanal ng Diyos. Pag sinabing sa kamay, isasagawa mo. Pupunta ka sa church, mangingilin ka ng Sunday. Anong sabi ni Kristo? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sinusunod nila, utos ng tao. Ang utos ng Diyos, mangilin ka sa ikapitong araw. Ang utos ng tao, mangilin ka unang araw, Sunday worship. Kaya magkakaroon ngayon ng pagpipilian. Mamimili ka ngayon mga kapatid. Mamimili ka ngayon kapatid. Ang babala ng Diyos, dumating na ang araw ng paghatol. Sumamba ka sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya na gumawa ng langit at ng lupa. May pagdidin dyan. Kinuot niya yung Exodo 20 verse 11. Sabi sa 20 verse 11, 6 na araw na nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang ikapitong araw ay kanyang pinagpal at pinabanal upang maalaman mo na ako ang Panginoon mong Diyos. Okay. Anong sabi ng Panginoon? Kung ipapangilin mo ang araw ng Sabat, babanalin ka. Oh. Siya yung magbabanal sa iyo. Paano ka magiging banal ngayon kung hindi mo papangilin yung araw ng Sabat, kung linggo ka? Walang binabanggit dyan na babanalin ka. Hindi binanggit dyan na binalal yung unang araw ng Sanlinggo. Malinaw ang sabi ng Diyos, babanalin yung mangingilin. Oh. Kaya't yung mga tinatawag na mga banal na nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus, mga Sabbath keeper yan. O si Pablo. Gawa 16 verse 13. Oh. Nung wala silang makitang bahay panalanginan, naghanap sila doon sa tabing ilog, doon sila nangilin. Oh, nakipagsalitaan sila sa mga babae, kay na Lydia, nahikayat sila Lydia na bautismuhan. Kaya maliwanag nung panahon nila Pablo, kahit saan sila mapunta, naghanap talaga sila ng lugar na mapapanalanginan kung paano sila mangingilin ng araw ng Sabat. Yun. Kaya't maliwanag na nagtuloy-tuloy yan yung Sabbath worship. Hanggang langit yan, bagong langit at bagong lupa. Ano yung mangingilin ng Sabat sa langit, bagong langit at bagong lupa? Galing sa iba't ibang bansa, wika at bayan. Revelation 7 verse 9. At yung Isaiah 66:23. Galing sa iba't ibang bansa, ibig sabihin mga Hintil, Hudyo, iba-iba yan. Ngayon sabi ni Pablo sa Episo 2:11-13, dati manghintil kayo,
hiwalay kayo kay Kristo. Pero ngayon, dahil sa dugo ni Kristo, naiugnay na kayo sa Israel. Pag sinabing naiugnay, kung Sabbath keeper yung Israel, Sabbath keeper din yung mga Hentil na naiugnay. Ngayon, kung hindi ka mangingilin, kung paano mangilin yung mga Hudyo, ay hindi ka pa kaugnay. Hindi ka pa naidugtong. Oh. Sabi sa Roma 11:16 hanggang 21, kapag ka naidugtong ka na, makikinabang ka sa katabahan ng ugat na nagkakantili sa iyo. Ngayon, kung hindi ka magpapatuloy sa pagkapit dyan, puputulin ka. Ganun yan. Kaya tayong mga Hentil na naidugtong na sa bayan ng Diyos, dapat Sabbath keeper na. Ngayon, kung mananatili kang Sunday keeper, hindi ka pa na Hentil ka pa. Okay, so time is up. Ayan. Okay. Wait lang po ha. Ayan natin. Ayan. Okay, Diyos, so dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Ruben ng SDA. At ngayon ay dako na po tayo sa tanungan time. Ayan, sa cross-exam ng ating kapatid na si Brother Anthony. Okay, so 7 minuto para sa iyong pagtatanong. Okay, so time is start now. Tanong. Yan, maraming salamat po ulit sa magandang presentation. Again, sana sinabi po pala ni Brother Ruben na Sabat na lang ang pag-usapan namin. So, in line with that, tanong, doon po ba sa Revelation chapter 13 verse 16 na binabanggit ninyo ay patungkol po ba yon sa Sunday worship is the mark of the beast? Sagot? Yes, hindi ka pwedeng bumili o makapagbili kapag wala kang tatak ng hayop. Ang tatak ng Diyos, Sabat. Ang kabaliktaran niyan, tatak ng hayop, Linggo. Prophecy yan. Okay, next question. Okay. Meron ka po, ang susunod na tanong, meron po ba kayong alam, historically speaking, na pinagbawalan kami or pinagbawalan kayo na bumili sa kahit na saang grocery store or sa kahit na anong palengke na hindi sumasamba ng araw ng Sabado or Linggo? Meron ka bang alam na historical facts na may bibigay na meron yung kapag ka hindi ka sumamba sa araw na to ay hindi ka makakapamili? Meron ka po bang may lalatag na ganyan? Meron na wala? Okay, categorical? Yes, prophecy. Yan ay sure word prophecy, mangyayari yan. Objection, Ms. Moderator? Okay. Time post. Okay, yes, ano po objection? Ang tanong ko po ay tungkol po sa historical facts kung meron siyang mailalatag. Hindi po ako nagtatanong tungkol sa prophecy na sinasabi niya. Ang tanong ko is yung tungkol sa historical facts kung meron po ba siyang mababanggit na kahit na anong historical facts na meron nga bang binagbawalang bumili ng kahit na ano sa kahit na saang pamilihan nang hindi sumasamba sa araw ng ganito. Okay, so may counter objection po, Brother Ruben? Wala, sagutin natin. Okay, so sige, okay, okay, categorical po at i-rephrase ko lang po ulit, no? Ang naintindihan ko po doon sa tanong ni Brother Anthony, historical facts po yung kanyang hinahanap. Kung meron po daw o wala na, yun po kung naintindihan natin. Ano, okay? Okay, sasagutan po ba, Brother Ruben? Yes. Okay, time resume. Okay, 20 minutes, sagot. Mababasa dito sa Libro Corpus Juris Civilis Code Libro 3 Title 12 and 3. Hayaan ang lahat ng mga hukom at mga taong bayan at ang trabaho sa lahat ng Okay, mga next question. Next question. Okay, next question po. Susunod na tanong, sige, tungkol doon po sa kanyang binasang article, yun po ba yung original na article po ba yan ng isang may-ari po ng manunulat na yan or i-translate lang po yan? Sagot. Yes, original edict of March 7, 321 AD.
321 AD. So, Okay, utos ito. Okay, next question. Susunod po na tanong. Ano pong uling taon po yan? I'm sorry. March 7, 321 AD. Corpus Juris Civilis. Meron po ba kayong nabasa dyan doon sa araw po, halimbawa kung hindi ka po sasamba ng araw ng linggo, ay bawal silang mamili ng kahit na ano? Yes, meron. Basahin ko. Basahin niyo po ulit. Sige, lang po. sagot. Paki-ano yung time at sabi dito. Kaya ng lahat ng mga hukom at mga taong bayan at ang trabaho sa lahat ng mga kalakalan ay magpahinga sa kagalang-galang na kaarawan ng Sunday, Linggo. Ngunit hayaan ng mga may ganap na kalayaan na tumulong sa negosyo ng agrikultura dahil madalas na nangyari na walang ibang araw ng cook para sa paghasik. Okay, next question po tayo. Next question. Time issue. Next question po ulit. Ayon po sa binasa ninyo verbatim, meron po bang binasa or sa nabasa ninyo na meron pong pinagbawalan dyan na mamili? Kasi sa pagkakadinig ko po kasi, premise po ay araw po ng pahinga ang binabanggit po dyan, hindi po pinagbawalan na bumili. Pero ayon din po dun sa unawan ninyo or doon sa binasa ninyo, meron po ba kayong nabasa doon sa nabasa ninyo? Meron po ba o wala? Okay, categorical? Yes, meron. Binabanggit nga dito na itigil yung kalakalan. Walang negosyo, walang bibili, walang makabibili sa karawan ng Sunday, Linggo. May request lang po. Meron lang po Okay, akong request. time pause tayo. Time pause. Opo, Yes, meron lang may po akong objection. request. Opo, objection and request na rin. Sige Pwede po ba paki-send sa akin o paki-screenshot or picturean yung mismong article at ako po yung magbabasa or basahin po ninyo kung pwede? Kasi parang iba po yung pagkakaintindi ko doon sa sagot niya at saka doon sa binasa niya. Okay, counter objection po, Brother Ruben. Okay, counter po. Mamaya po sa ano tawag diyan, sa conclusion, anuin ko yung libro, ihaharap ko diyan. Hindi kasi libro kasi ito, hindi ito hindi i-share diyan. Okay. Okay, so sige. okay, sige, next question tayo. Okay. Next question tayo. Premise lang. Siguro iwanan muna natin 'yan kasi as long as meron tayong doubt doon sa referensya ay hindi muna natin siya i-set as valid. Okay, Ngayon susunod po na tanong, doon po sa binasa ninyo doon sa Revelation chapter 13 verse 16. Ulit, meron ka po bang nabanggit doon or meron po bang nabanggit doon na Sunday worship is the mark of the beast? Sagot. No. Kung ang hahanapin mo yung salitang Sunday worship, dahil yan ay prophecy. Nabanggit dyan, kung ang sino mang sasamba sa hayop, bawal bumili at magbenta. Ngayon, kabaliktaran yan ng tatak ng Diyos, Sabat. Naliwanag. Next question. Next question. Dahil sa sinabi ninyo na walang mabasa, okay? Sige, ganito na lang, no? Next question ko na lang. Familiar po ba kayo sa aklat na to ng Seventh-day Adventist? Itong question and answers sa Adventist Heritage Library. Ito po yung libro, pakikita ko. At least meron akong pinapakitang libro, ayan. No, hindi ko binabasa yan. Nako, problema yan. Kasi ang tanong po ang susunod ko pong tanong ay manggagaling dito. Kasi ang sabi dito, no, susunod na tanong ay dito sa page 123 ng libro na to ng Adventist Heritage Library. Ang sabi dito, Seventh-day Adventists do not teach that Sunday keeping is the mark of the beast. There are many thousands of God's children who have observed Sunday are observing it. Kayo po ba isang-ayon po sa librong ito? Yes or no? Categorical. No, kasasabi ko lang na hindi ko binabasa yan, kaya hindi ako makasasagot tungkol dyan.
Okay, Okay, thank you next po. question. Okay. Dahil sa hindi ka familiar dito sa librong ito, ay re-recommend ako sa inyo to. Ngayon, susunod na tanong. Doon po ba sa Genesis chapter 2 verse 2 to 3, at saka doon sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11, yun po ba'y magkaparehong pamamahinga ng Diyos at ng tao? Sagot? Yes. Yes, pareho yan. Susunod na tanong. Sino ang nagpahinga doon sa Genesis? Ang Diyos o ang tao? Ang Diyos at ang tao. Kasama nagpahinga doon. Okay, sige. Saan po Okay, time is mababasa? up. Ayan. Okay, nabot tayo. Nabot. Sayang. Inabot. Oh, next time pag ano nyo, gawin yung 10. Pwede naman yun. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating negative sa ating affirmative side. Okay, so dako na po tayo. Ayan ha, rebuttal stand na po ito at dadako na po tayo sa ating si kapatid na Brother Anthony para sa kanyang rebuttal ng 10 minuto. Ayan, kung ready ka na, Bro Anthony, 10 minutes, time is start now. Yan, magandang gabi muli sa ating lahat, no? Rebuttal. In regards doon sa reference na binabanggit niya, ang pagkakaintindi ko doon sa nabasa niya is yung tungkol po yun sa pagtatrabaho. Wala po akong narinig o nabasa niya na yun ay patungkol sa pamimili ng kahit na ano sa palengke. Yun ang ano natin, no? Yun yung sinasabi natin sa kanya na siguro makamamaya ay ililitaw niya yung mismong reference na binabasa niya. Ngayon, kung halimbawa na meron akong isang tanong kamukha nitong libro na to, hindi rin siya familiar, hindi ko problema yon, no? Problema niya po yun. Kung tutusin, dapat binabasa niya rin din yung mismong aklat nila. Para alam niya rin kung ano din yung nilalaman ng aklat nila. Kasi ang sabi dito sa aklat na to, sa question and answer dito sa volume 1 dito sa Adventist Heritage Library dito sa page 123 dito sa tanong, no, mark of the beast, Revelation chapter 14 verse 9 to 11, tamang-tama doon sa binanggit niya, sabi dito, what is the mark of the beast? Is it Sunday keeping? Is it Sunday keeping? Do Seventh-day Adventists teach that it is? Seventh-day Adventists, ito yung sagot ha, Seventh-day Adventists do not teach that Sunday keeping is the mark of the beast. There are many thousands of God's children who have observed Sunday and are observing it. They have believed and do believe that it is a holy day and that they glorify God in its observance. So malinaw dito sa pagkakabasa, no? Kung halimbawa kung tututulan niya yan, mag-usap siguro sila nung isang nung isang scholar nila. No? Sila mag-usap diyan. Hindi na ako kadebate niya dito. Yung kanyang scholar nila na si Milton C. Wilcox, kung kilala niya po. Isa pong mahusay din na writer ng Seventh-day Adventist patungkol sa kanilang doktrina. Ngayon, kung doon sayang lang din kasi hindi lang din natapos yung yung ating sagutan, no. Doon sa Genesis chapter 2 verse 2 to 3 at saka sa Exodus 20. Lilinawin lang natin na inutusan ng Diyos ang tao na mamahinga sa ikapitong araw. At yung sa Genesis chapter 2 naman, ang Diyos ang nagpahinga ng ikapitong araw. Kahit doon sa Genesis, walang binanggit doon na sa ikapitong araw kasi nilalang ng Diyos ang tao sa ika-6 na araw. Doon sa ika-6 na araw, yes. Doon sa bilang nila, doon sa bilang ng sa bilang nila Adan at Eva, kung susundan natin yung kanilang logic, lalabas na unang araw yon. So, bahala siya kung paano niyang i-reconcile yon. Ngayon, kaya lagi nating tinatanong yung tungkol doon sa mark of the beast na sinasabi niya kasi parang parang lumalabas na iniiwanan niya yung topic niya. Di sana Sabbath keeping na lang or Sabbath na lang sana ang pinag-usapan namin. Kung ang pinag-usapan namin is Saturday is the Sabbath
the Sabbath of Christians. Sana, ganun na lang sana yung naging topic namin eh. Kasi yun yung pinapropose niyang topic, sana hindi niya iniwanan yun. Or ang nangyari kasi, mas nag-focus siya doon sa ibang topic kaysa doon sa tinatopic niya. Kaya ang tinatanong natin sa kanyang pilit, doon sa mismong tinatopic niya. Unfortunately, ang dami din sa ng mga talatang binanggit dito sa Genesis 2:3, sa Revelation, sa Mark, sa Ezekiel, wala naman din binabanggit doon sa mga talatang yun na Sunday worship is the mark of the beast. Unang-una, hindi naman nila talaga official na doktrina yan ayon doon sa kanilang scholar. Di ba? Tapos mayroon siyang nabasa na isang libro, no, na article yun malamang doon sa kanila din yun eh. Kasi unang-una sa lahat, 200 plus AD yung pagkakabanggit doon sa mismong nagtatagalog na ba sila nun? Meron ba silang Tagalog doon? Di ba? Wala nang sila Tagalog doon. At as far as I know, doon sa pagkakaintindi ko, doon sa binanggit niyang talata, doon sa binanggit niyang referensya, walang nabasa doon na tungkol yun sa pamimili. Yun ay tungkol yun doon sa pahinga. 'Di ba? Kaya nga ewan ko din kay Brother Ruben, no? Kung papaano niya ini-reconcile yung sarili niyang topic na siya mismo, ginulo niya yung sarili niyang topic na sa kung saan siya napunta. Ayan. Kaya nga ewan ko na lang, no? Medyo mahaba-haba pa yung 4 minutes natin. At sinasabi natin dito, no, hindi niya nare-reconcile or hindi niya ma-reconcile yung tinatawag na ikapitong araw at saka yung ikapitong araw ng Sanlinggo. Kasi sabi niya, iniwasan ko daw eh. So, medyo lang yun eh. Baga sa parang sabi lang naman yun para lang meron lang siyang masabi. Para lang meron lang siyang mabanggit na nilusutan ko daw, na kesyo ganyan. Parang lang eh, parang mema na lang ang nangyari. Parang mema na lang yung nangyari doon sa proposition na yun. So, hindi yun eh. Kasi unang-una sa lahat, siya na rin din ang nagbanggit. Siya na rin din yung nagbanggit sa sarili niya. Saan daw ba ka mababasa na ang kalendaryo ay meron na sa Genesis? Totoo naman, wala naman talagang kalendaryo sa Genesis eh. Maliban na lang kasi naniniwala naman kami pareho sa Trinity. Baka alam niya siguro apat ang nauna sa kalawakan. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at saka yung kalendaryo siguro. Baka akala niya siguro pare-pares na nauna yun kasama yung kalendaryo. Ewan ko Kumbaga kidding aside, ewan ko lang. Kasi nung panahon na yun sa totoo lang, wala pa namang kalendaryo, no? Which is lagi naman natin sinasabi, madalas naman natin sinasabi yan. So ito yung mga bagay na kailangan din nating malaman, no? Na ang bagay na kailangan din nating malaman dito kung tayo ay magbabasa ng Biblia o kung tayo ay mag-aaral tungkol sa salita ng Diyos, basahin natin ng mabuti at intindihin. Gaya nitong sinasabi dito sa Kawikaan, dito sa 4, sa 4:7. Sabi dito, karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat ng kukunin mo ay unawa. Unawa dapat ang ipinaiiral dito eh. Hindi ko po alam kay Brother Ruben ng Kilada kung saan po nanggaling ang karunungan na meron siya. Bakit? Sinasabi ng doktrina nila, hindi pala yun yung official na aral nila. Pero meron ding sinasabi ang ilan sa mga Seventh-day Adventist na kamukha niya na Sunday worship is the mark of the beast daw. Hindi ko alam Hindi ko alam sa kanila kung papaano nila nire-reconcile yung kanilang sariling aral na sila din mismo hindi rin din nila ma-reconcile. 'Di ba? Yun ang inaano natin eh. Sa totoo lang, marami pa sana tayong dapat na mabanggit dito. Hindi na natin mababanggit lahat dahil nakalimit tayo sa isang topic na sa totoo lang hindi po nagkaroon ng pagtatayo ng
maayos na pagtatayo, si Brother Ruben sa kanyang proposisyon na sa mismong aral pala nila ay hindi pala yun yung kanilang official na aral. Hindi yung tinatayo niya. Saan ba nanggaling yun? Malamang kasi hindi, sa katang-isip lang niya na yun. Katang-isip lang niya yun. No? Kumbaga sa malamang, i-reconcile na lang din niya sa conclusion. Pero huli na para i-reconcile niya yun. Ang request ko na lang sa kanya, siguro, kung mali yung aking unawa doon sa binasa niya, ay ilitaw niya yung binasa niya kanina. Yun na lang. Siguro, medyo ko na lang, ikat ko na lang yung time, pero medyo maaga-aga tayo. Okay, wave na. Opo. Okay, Thank you. sige. Cancel natin. Okay, so ayan, dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Anthony. Ayan. So ang topic po nila, ayan, ay Sunday worship is the mark of the beast. Okay, Brother Ruben, kung ready ka na para sa iyong 7 minuto na pagtatanong. Okay, Brother Ruben. Naka-mute ka po, then naka-off cam ka. Nawala si Brother Ben. Okay, so yan. Okay, so kung ready na, 7 minuto para sa pagtatanong. Okay, so Bro Anthony, okay na ba? Yes po. Sino po pala unang magsasalita? Iko-cross-exam ka ni Brother Ruben. Opo. Okay, 7 minuto para sa cross-exam, para sa iyong rebuttal stand, okay? 7 minutes. Time start now. Tanong, Bro Ruben. Unang tanong, Bro Anthony. Yes po. Noong nangilin ang Diyos sa Genesis 2, verse 2 and 3. Nag-stop po ang camera ni Teka, Brother time pause Ruben. tayo. Okay, Bro Ruben. Medyo nag-freeze ka po. Nag-freeze po siya. Okay, medyo siguro humina yung net niya. Bro Ruben. Okay, Bro Ruben. Okay, naka-time pause po tayo. Sige, pakiulit po yung tanong. Pakiulit. Okay, tanong. Noong nangilin ang Diyos kasama si Kristo, noong araw ng Sabat o ikapitong araw, yung bang si Ibat Adan ay nangilin din, yes or no? Categorical? Sagot? Hindi ho, wala pong binabanggit doon sa Genesis na nangilin ng Sabat ang mag-asawang Adan at Eva. Yes, okay, next question. Dahil walang nakasulat na nangilin si Ibat Adan, ano lang ginawa nila habang nangingilin ang Diyos Ama at si Kristo? Okay, sagot? At doon po ay hindi ko po alam kasi wala po ako nung time na yon. Wala po ako nung time na yon na doon sa Genesis. Kung ano po yung ginawa ng dalawa, ay sila na po nakakaalam noon. Hindi ko po alam yun. Sa totoo lang. Next question. Next question. Okay. Marcos 2:27, sabi ni Kristo, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Yung tao na si Ibat Adan, para sa kanila ba yung Sabat ayon kay Kristo, yes or no? Categorical, sagot? Hindi ho, wala pong binanggit doon sa Marcos 2 na yon ay kabilang ang Ebat Adan sa pangingilin na sinasabi ninyo, dahil meron din pong binabanggit sa Old Testament na ito ay hindi ibinigay sa ating mga magulang, yung pong sa 10 utos. Ayan, kung inyong pong babanggitin yung talata na yun, ay okay. Hindi po yun sa Next question. Next question. Okay. Sunod na tanong. Tanggap mo ba na ang Sabat ay tatak ng Diyos para sa kanyang bayan at babanalin yung nangingilin ng Sabat? Yes or no? Categorical? Ang pamamahingang Sabat po, yes. Pero kung ilalagay po natin yan sa araw ng Saturday, hindi ho. Next question. Next question. Sige, next question na po pala. Next question po. Sabi sa Exodus 20 verse 8, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ikapitong araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos.
Sangayon ka ba na yung ikapitong araw ng Sanlinggo na binabanggit sa Objection, Miss Moderator. Time post tayo. Yes, objection po. Wala pong binanggit doon sa talatang piniremis niya na yun ay kapitong araw ng Sanlinggo. Huwag niya pong palitan yung talata or huwag niya pong dagdagan yung talata. Okay, may counter objection po, Brother Ruben. Okay, counter po kanina. Sumangayon Yes na siya po. kanina sa unang tanungan kanina sa unang bahagi. Objection Okay. po ulit. Okay, Objection yes. po ulit. Ang sinang-ayunan ko lang po ay yung tungkol sa pamamahing Sabat at hindi po yung Saturday na Sabat na sinasabi niya. Okay, so siguro ganito na lang. Okay, Brother Ruben, paki-reconstruct na lang po siguro yung tanong nyo, then yun po yung magiging next question natin. Okay po? Okay lang po ba? Okay, Okay, sige. Tanong. tanong. Ayusin natin ang tanong. Alin ang Sabat na tatak ng Diyos? Ikapitong araw na Sabat o pamamahingang Sabat? Sagot. Ano po ulit yung tanong? Ulit po yung tanong. Parang parehas lang po yung sagot dun sa kanyang tanong. Okay, Bro Ruben, ulit daw po yung tanong. Naka-time post naman po tayo. Opo, kasi parang parehas lang po yung sagot doon sa kanyang parehas na tanong o yun doon sa kanyang categorical na tanong. Okay, sige. Ayusin na po yung tanong. Reconstruct po ulit, Brother Ruben. Or paki-ulit. Alin ang binabanggit na tatak ng Diyos? Ikapitong araw na Sabat o pamamahingang Sabat? Objection po ulit, Miss Moderator. Yes, wala po tayo sa topic na tatak doon sa tatak ng Sabat na sinasabi niya. Ang topic po natin is the mark of the beast, Sunday. Doon po siya doon po siya sige, ganito na lang. Siguro, since Brother Ruben, yung aking nagiging pamantayan po dito kapag dalawang beses na hindi sinasagot or sa tingin po niya ay irrelevant yung question at hindi po ito sinasagot, ay magne-next question po tayo. Ano? Okay lang po ba? Okay po, Brother Ruben. Okay, sige. Next question. Mas maganda po siguro, advice lang po. Mas maganda siguro kung i-reconstruct niya ng maayos yung tanong. Objection, Ms. Moderator. Yes po, sige. Huwag na siya mag-suggest ng mga tanong ko. Mag-iiba ako ng tanong. Okay, so mag-iiba na lang daw siya, bro. Thank you. Anthony. Okay, so 4 minutes and 5 seconds. Okay, Brother Ruben, time resumes. Tanong. Ang Sunday worship ba na ginagawa ninyo ngayon, tatak ng Diyos o tatak ng hayop? Tatak ng Diyos yan. Unang-una sa lahat, nakasunod kami doon sa pagsamba doon sa unang araw ng Sanlinggo na ginagawa ng mga apostol. Sino ba si Kristo? Next question. Okay, next question. Okay, saan mababasa na ang Sunday worship na siyang unang araw ng Sanlinggo ay tatak ng Diyos? Okay. Sagot. Letra por letra po, hindi po siya nabanggit, pero meron pong senaryo sa Biblia na ang mga apostol po ay sinamba po si Kristo nung unang araw ng Sanlinggo, nung pagkabuhay na mag-uli. At hindi naman natin masasabi na yun ay marka ng hayop. Next question. Okay, next question. Okay, sunod na tanong. Tinanggap ba ni Kristo yung pagsamba ng mga apostol sa unang araw ng Sanlinggo? Tinanggap ba? Yes or no? Categorical? Yes po. Yes po, tinanggap po. Tinanggap po ang pagsamba ng pagsamba kay Kristo nung unang araw ng Sanlinggo na mababasa po sa 28. Ngayon, kung babasahin niyo naman yung 1:20, ay wala naman din pong binanggit doon na wag niyo akong sambahin ng ganitong araw. Wala pong nabanggit. Okay, next question. Next question. Okay. Sabi ni Kristo, wag mo muna akong hawakan dahil di pa ako nakakapunta sa Ama. Tanong, tinanggap ba yung pagsamba na yon? Yes or no? Categorical?
Tinanggap po. Kaya lang po, ang pagkakabanggit doon, wag akong hawakan. Walang sinabi doon na wag akong sambahin. Magkaiba po yun. Kaya nga sabi nga doon, ako'y paroroon sa Ama, sa inyong Ama at aking Ama. Kaya nga sabi nga doon wag mo akong salangin hanggat hindi pa ako nakakarating sa Ama. Walang Okay, next binanggit doon question. na Next wag mo akong... question. Sunod na tanong. Next question. Ibig sabihin, Mhm. hindi pa nagpapasamba si Kristo hanggat hindi pa siya nakakapunta sa Ama. Yes or no? Category. Walang hindi ho, wala pong binanggit sa si Kristo na hindi siya pinapasamba ng ganung araw o doon sa senaryong yun. Wala po kayo mababanggit na gano'n. Ang pagkakabanggit lang doon ay wag mo kung salagin. No linitangere. Yun lang ang pagkakabanggit. Huwag niyo pong dagdagan or di babawasan ang nakalagay sa Biblia. Okay, next question. Okay. Binanggit ba ni Kristo na sambahin mo ako sa araw ng linggo? Binanggit ba? Yes. Categorical. Doon po sa letra por letra ay wala pong sinabi. Pero siyempre Diyos si Kristo Pero mayroong senaryo sa Biblia na nakasulat doon na si Kristo ay sinamba ng mga apostol ng pagkabuhay na maguli ni Kristo ng unang araw ng Sanlinggo. Senaryo yun, hindi yun utos. Okay, next question. Sunod pong tanong. Okay, saan mababasa na sinamba siya? Okay. Sagot? Okay, dahil hindi naman tayo nag-aano dito, babanggitin ko na lang po yung talata mismo. Ang sabi dito, no, at siya'y kanyang nakita, ay kanyang sinamba siya, si Kristo yun. Tatapat ang ilan ay nag-aalinlangan. Ayan, yun yung pagkakambanggit doon sa Mateo 28, 17. Sinamba siya noong unang araw ng Sanlinggo. Okay, so time is up. Ayan. Amen. Time is up. Ayan. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating rebuttal question sa rebuttal po ng ating kapatid na si Brother Anthony. Okay, nakita nyo naman po napakapayapa. Napakainhin po ng ating dalawang debatista. Wala pong bardagulan. Okay. Naninibago ako minsan. Okay, so ayan. Napakaganda po kasi nito. Talagang kumbaga yung mga nagsusuri, mga nakikinig, mga nag-aaral ng kanilang pananampalataya ay malaki po yung napapakinabang. Ayan. So isang napakagandang pag-uusap yung ganitong payapa lamang. Ano po? Okay, so maraming salamat sa inyo, Brother Ruben and Bro Anthony. Okay, dako na po tayo sa ating, okay, ako hindi na po ako magbabasa ng mga comment doon. Ano. Okay, so 5 minuto para sa ating final conclusion, okay? Siyempre, unahin po natin dito yung ating negative side. Si Bro Anthony, 5 minuto. No objection na po ito, ha? Okay, Yes, so 5 minutes. Time start now. Ayan. At unang-una, nagpapasalamat ulit ako kay Brother Ruben for being a good sport. Ayan. At maraming salamat din at kahit papano ay may natutunan tayong lahat sa mga nabanggit ng bawat isa sa atin. Kaya lang, siyempre, bilang isang konklusyon at bilang isang negatibo sa paksa ay masasabi natin na nagiba natin ng kanyang proposisyon. Bakit? Una, wala sa mismong doon sa ayon doon sa scholar nila ay wala pong tayong or wala po silang official teaching na ang Revelation chapter 9 verse 18 or chapter 9 verse 11 ay ang marka ng hayop. Manapa ang pagkakasabi dito na yun daw libo-libo daw ng mga nag-o-observe ng Sunday ay mga anak daw ng Diyos. Yan, unang-una sa lahat yan ay hindi po yan kinu-question ng ating kausap dahil
Hindi siya familiar dun sa libro. Siguro, baka dun sa ibang mga Seventh-day Adventist na nakikinig dito, baka sila ay familiar, ay pwede nila ako i-challenge. Pangalawa, ay yung tungkol doon sa doon sa pag-reconcile ng kanyang mga tanong. Doon pa lang po sa pag-reconcile po ng tanong ay medyo nahihirapan po ang ating kausap, unfortunately, doon sa mga tanong. Halimbawa, tinatanggap ko ba yung ikapitong araw na nakasulat sa ganitong talata? Pero doon sa kanyang proposition or yung ikapitong araw doon sa kanyang statement, pero pagdating sa doon sa tanong, no? Ikapitong araw ng Sanlinggo, pero doon sa kanyang mismong tanong ay ikapitong araw. Babanggitin natin ulit na magkaiba po ang ikapitong araw at ikapitong araw ng Sanlinggo. Magkaiba rin din po ang unang araw at iba rin din po ang unang araw ng Sanlinggo. Opo, kasi ang pagbibilang po ng mismong araw sa kalendaryo ay alam naman natin na at tanggap din naman ni Brother Ruben na sa pagkabuhay na mag-uli, nagsisimula ang pagbibilang ng araw ng Sanlinggo. At doon tayo magsisimulang magbilang. Ayan. Kaya po, doon po sa tanong niya po na meron po ba tayong nabasa na si Kristo po ay sinamba nung pong araw na yon ay ng araw ng linggo sa pagkabuhay na mag-uli ay meron naman po tayong nabasa. Maliwanag sa talata ng Biblia na meron po tayong nabasa. So, hindi po yun ibig sabihin na sila po ay sumamba sa hayop dahil si Kristo, obviously, hindi po siya hayop. Di ba? Hindi po siya hayop, Diyos po siya. At tanggap naman po yun ni Brother Ruben na ang Diyos ay sinasamba. Ayan. Kaya nga kahit na hindi utusan ng mga apostol na sumamba sa kanya ng araw na yun at alam ng mga apostol na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo at dahil nabuhay na mag-uli ang ating Panginoong Hesukristo, sinamba ang ating Panginoon. Kaya nga sabi doon sa pagkakabanggit natin ng talata kanina doon sa unang Korinto 15, no, na walang kabuluhan ang pananampalataya kung hindi nabuhay na mag-uli ang ating Panginoon. Kailan ba nabuhay na mag-uli ang ating Panginoon? Noong unang araw. No? Noong unang araw ng Sanlinggo. Ayan. Kaya kung mamarapatin po ng ating pong kausap, yan, kung mamarapatin po ng ating kausap, ay magkaroon pa po siya ng mas malawak na research or mas malawak pa po na pag-aaral tungkol po sa kanilang doktrina at sa doktrina na rin ng katuruan ng mismong simbahan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa ganon, baka sakali, no, puspusin siya nawa ng Espiritu Santo sa kaorasang ito, ay makapagbalik na rin din siya at makapagbalik loob. O kung hindi pa man siya binyagan, ay magpabinyag na siya sa ating simbahan. Amen. Okay, so time is up. Ayan, naglalag si Bro Ruben. Okay, Bro Ruben, paki-unmute po. Ayan. Okay, medyo naglalag ka nga po. Okay, so dako na po, hindi, okay lang naman po siguro kung hindi ka makapag-open cam, baka po bigla ka malaglagan, no? Okay lang po ba? O gusto nyo naka-open cam? Hindi na lang mag-open cam at malulubat na ito. Okay. Sige po. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Brother Anthony. At dako na po tayo sa ating final conclusion ng ating affirmative side na si Brother Ruben. Okay, kung ready ka na, Bro Ruben, 5 minuto. Time is start now. Okay, thank you. Yung binabasang libro ng ating negative ay maraming libro yan. Lahat sa SDA pwedeng gumawa ng mga libro. Yun ay kanyang pagsasalaysay. At ayon sa narinig ko kanina, yung mga nangingilinan niya ng unang araw ng Sanlinggo ay naniniwala sila na yun ay binanal ng Diyos. Kaya hindi mahatulan. Yung nasa Revelation 13, prophecy yan.
kaya't hindi pa hahatulan kung sino yung may tatak na o hindi. Sabi dito, libro ito ni Ellen G. White at pinaniniwalaan ito ng Seventh-day Adventist. Sa Last Day Events, page 100, sabi dito, ang propesiya sa Apocalypse 13 ay nagpahayag na ang kapangyarihang kinatawanan ng hayop na may mga sungay na gaya ng isang kordero ay siyang pipilit sa lupa at sa mga tumatahan dito na sumamba sa kapapahan na siyang sinasagisagan ng hayop na katulad ng isang leopardo. Ang propesiyang ito ay matutupad kapag ipinag-utos na ng Estados Unidos na ipangilin ang linggo na siyang inaangkin ng Roma na tanging tanda ng kanyang pamumuno. Sabi kanina ng ating negative, nung tinanong natin, yun bang Sunday worship ay tatak ng Diyos? Oo, tatak daw. May mababasa ba? Walang mababasa. Ngayon, ang ginamit niya yung pagsamba na nangyari nung unang araw ng Sanlinggo. Sa Juan 20 talatang 17, nung sasambahin sana siya ng mga alagad doon sa pagkabuhay, sinaway sila ni Kristo. Huwag muna ninyo akong hihipuin. Kapag ka nagsasamba sila sa Panginoon, natural, hahawak sila sa laylayan ng damit o hawak sa paa. Binawal sila ni Kristo. Huwag muna ninyo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Sunod, ang ating topic, Sunday worship is the mark of the beast. Pinatunayan natin na ang Sabbath worship, pangingili ng ikapitong araw ng Sanlinggo, yung Sabbath, tatak ng Diyos sa kanyang bayan at babanalin ang sinumang nangingilin nito. Sa Genesis 2 verse 23, nangilin ang Diyos, nangilin si Kristo. Sabi ni Kristo, ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Ang unang tao na nakinabang ng Sabbath, si Adan at si Eva. Kung nangilin ang Diyos Ama, nangilin si Kristo, natural, mangingilin din ang nilalang. Hindi naman po pwedeng habang nangingiling yung Creator, yung nilalang ay nasa tabi lang o nagkagala. Hindi po pwede yun. Nangilin, nagkaroon ng official na Sabbath worship sa Eden. Kaya nga sinabi sa Exodo 20 talatang 8 hanggang 11, alalahanin ang araw ng Sabat. O binanggit din doon sa 11 kung paano nangilin ng Diyos, kung paano binanal ang araw ng Sabat. Kaya't ipinapaalala yun, memorial yun, yung unang Sabbath worship na tinatag sa Eden. Kaya't maliwanag ang sabi ni Kristo, Marcos 2, 27, 28, the Sabbath day, ang Sabat ay ginawa o itinatag ng dahil sa tao at ang Panginoon, ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Kaya't maliwanag na iisa lang yung the Lord's Day, yun ang the seventh day Sabbath. Yung Sunday, hindi yan. Ginagawang ano na lang yan, ginagawang pangtapat sa Sabbath worship. Kaya nagkaroon ngayon ng mga Sunday worship. Kita nyo, lahat ng mga Sunday worship nangingili ng linggo sa panahon ngayon ay kontra sila doon sa 10 utos, lalo na sa ika-4 na utos. Sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sinusunod nila utos ng tao. Hindi inutos ni Kristo na sambahin siya sa araw ng linggo. Hindi inutos, kundi utos yan ng tao. Yan, utos yan ni Constantine. Yung librong binasa natin kanina ay mahaba yun. Pinag-utos ni Constantine na lahat itigil ang trabaho. Sarado ang mga negosyo. At nangyari na rin yun sa Amerika na ipinag-utos din na itigil ang trabaho. Ginawa nilang ano yun, nagkaroon sila ng yung trial doon sa Sunday worship. Kaya sa prophecy, darating ang araw. Okay, time is up. Okay, so yan. Okay, so time is up na po tayo. Maraming salamat po, Brother Ruben. Okay? At dyan po sa atin sa live at sa lahat po na nag-share. Ayan. Medyo madami po yung
madami po yung nag-share sa atin. Maraming salamat at marami po yung maaabot ng pag-uusap na to ng ating dalawang kapatid na magaling na debatista. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang rebuttal stand ng ating affirmative. At ngayon po, ayan, bilang pagtatapos po ay bigyan po natin ng kahit isang minuto para meron po silang gustong i-announce si flag or pasalamatan po para sa huling pananalita po dito sa discussion na to. Okay? So, unahin po natin si Brother Ruben. Okay, Bro Ruben? Meron ka pong gustong i-announce, ayan, or pasalamatan. 1 minuto po. Okay, maraming salamat sa mga kapatid nating dyan sa Roman Catholic Church. Nakita nyo naman, hindi ako nang atake. Ito ay maginong lamang, dialogue, pag-aaral. Kaya't mabuhay kayong lahat dyan at sa iba pang mga nanonood ngayon sa comment section, ang Panginoong Diyos nawa ang siyang magpala sa inyo. Salamat kay Brother Anthony. Salamat sa ating mahusay na moderator. Salamat sa In Defense of the Truth platform. Napakagandang platform ito. Kaya't lahat ng mga pangyayari ngayon ay pinagpapasa Diyos natin at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Thank you. Amen. Maraming salamat po, Brother Ruben. Ayan. Okay, so ayan, abangan nyo po yung mga ibang debate din ni Brother Ruben doon sa Russia TV or kung meron po sa ibang platform. Ayan. So, dako po tayo sa ating, syempre, yung ating debatista ng ating pananampalataya ng ating isa sa mga CFD. Ayan. Okay, isa po sa member ng SPMS, Brother Anthony. Okay, meron kang gustong pasalamatan, i-flag or i-announce. Okay, 1 minuto. Unang-una po sa lahat, siyempre dapat pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos dahil nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na makapagpaliwanag ng ating pananampalataya bilang isang Kristiyano at para maliwanagan po ang bawat isa sa atin. Pangalawa ay nagpapasalamat din po ako sa platform na ito dahil dito sa In Defense of Truth. Kung kilala niyo po si Brother, shout out ko po, kung kilala niyo po si Brother Cablao Odysseus, ayan, dahil suki rin din siya dito sa In Defense of Truth. Tsaka kay Brother Melchor Manalili, ayan, marami pong salamat. At nagpapasalamat din ako sa inyo, sister, at saka po sa mga sumabaybay sa inyo bilang isang moderator na mahinahon at siyempre, wala naman pong dahilan siguro para magalit sa amin dahil mahinahan naman kami pareho. Ayan. At nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga sumubaybay, sa mga kakilala ko at sa mga hindi ko kakilala. At saka gusto ko rin din pong pasalamatan ang lahat po ng lahat po ng mga kasama ko sa St. Peter's Men's Society. At kung halimbawa po na kung gusto niyo pong malaman po or kung gusto niyo pong mag-aral pa po ng ibang mga or ng pananampalataya ng Katoliko, mapalalim ang inyong pananampalataya. Kung mapapadalaw po kayo sa St. Benedict Building tuwing linggo mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa may Quiapo Church po, sa likod po ng Quiapo Church, nandun po ang opisina po ng St. Peter's Men's Society. At saka gusto ko rin din pong i-plug yung aming gawain sa Kwento ng Buhay, Prayer Warriors. Kung halimbawa kung may i-click niyo po yung page, Kwento ng Buhay, Kwento ng Buhay, tapos Prayer Warriors po yun. So makikita niyo po yung mga gawain ng aming charismatic group at yung aming apologetic session doon. Yan. Yun yung pong para po mapag-aralan din natin yung ating pananampalataya bilang isang Kristiyano Katoliko. At nagpapasalamat din ako diyan kay Brother Ruben for being a good sport. Yan. Amen. Amen. So, ayan. So, ayan. Yung mga gawain alam mo, medyo to sa mga lalaki, pero saludo ko sa inyo. Saludo ko sa iyo, Brother Anthony. Talagang yung oras mo ay inilalaan mo para sa Diyos at sa pagtatanggol ng pananampalatayang Katoliko. At ganun din po si Brother Ruben. Ayan,
ano po nito, mahinahon po siya talaga nga makipag-debate at napakaayos po niya. At alam ko, love na love yan niya, no? Love na love niya ang Catholic. Ayan. Brother Ruben, balik ka na. Sabi nga kagabi, no, isang gabi, balik ka na, hindi na po kami galit. Sa Catholic, okay? So, maraming salamat dun sa atin. Nasa 200 plus comment po yata yun. At sa lahat po na nag-share, at sa lahat po na nga sumubaybay. At abangan nyo pa po yung debate natin. May debate po kami sa Sabado, ayan, 7 p.m. Na-reschedule po kasi. At abangan nyo pa po yung ibang next week. Meron din po tayo mga topic at debate din po, ayan, dito sa In Defense of the Truth. Okay, so again, congratulations po sa ating dalawang debatista na isang mapayapa at maayos na pag-uusap na nairaos yung simpleng discussion na ganito. At alam ko maraming nakinabang. At sa lahat po ng yung mga pumasok din po sa atin dito sa loob, ayan, syempre si Ma'am Angie, si Cynthia and brother Winnie, ayan, Winnie's, ayan, so thank you, maraming salamat po. At isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat. Salamat po at magandang gabi po. Ayan, God bless us all. Thank you, thank you. Thank you po.